Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Joel Villanueva. Medyo matagal-tagal na nating di na pag-uusapan to. At ngayon, ito, ayon po sa latest Pulse Asia Survey na kinundak po noong Setyembre 27 hanggang 30. Ito pong dalawang ito, Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, ang nakakuha ng lowest approval ratings among 17 senators na isinama po dyan sa latest Pulse Asia Survey. So ito pong dalawa kasi ay nasangkot po sa usapin ng flood control anomalies. Sabi nga dito, palpak kaya bagsak. Ayan mga kababayan, sila po ay nasa laylayan, nasa ilalim po ng Pulse Asia Survey. Ito mga kababayan, tingnan natin itong naging resulta. Ito po yung resulta ng survey. Dito po kay Estrada, sa performance ni Jinggoy Estrada, 22%. Doon po sa mga respondents ang nag-approve. Yung approval rating 22% kay Jinggoy Estrada at 52% yung disapproval. So ibig sabihin, mas marami po ang disapprove kaysa dun sa approve. Ibig sabihin, talagang ayaw na ito ng taong bayan. Base po dito sa Pulse Asia Survey. At sumunod naman dyan, sa ilalim ay itong si Villanueva, na ang kanyang approval ratings ay 34. Mas mataas ang konti kay Jinggoy Estrada. At yung kanyang disapproval rating ay 33%. So, mas talagang nasa ilalim si Jinggoy Estrada. Ito si Villanueva, pangalawa sa pinakailalim. Ayan po ang lumabas sa resulta ng Pulse Asia Survey. Tingnan natin yung iba pang mga resulta. Pumangatlo po sa pinakamababa. Sa ilalim tayo nagsisimula. Hindi po, baka mamali kayo. Ang pinag-usapan po natin ay simula po doon sa pinakailalim pataas. Alright? So pinakailalim pataas. Ang pinakailalim si Jinggoy Estrada. Tapos pangalawa sa pinakailalim, etong si Joel Villanueva. At pangatlo sa pinakailalim ay etong si Francis Chis Escudero na merong 39% approval at 30% na disapproval. So itong tatlo, itong mga magbe-best friend, nasa laylayan na po, nasa pinakailalim ng ratings mga kababayan pagdating po sa approval at pinakamatataas naman sa disapproval. Dahil ito dun sa mga kinasangkutan nilang mga anomalya. Si Chis Escudero dun sa kanyang insertion na 152 billion at isa pa yung pagtanggap niya ng 30 billion galing sa isang government contractor. Ito namang si Villanueva at ito namang si Jinggoy Estrada yung sa kanilang pagkakasangkot dyan sa mga ghost projects at mga palpak na mga flood control projects dyan po sa Bulacan. So yung yung tatlong magbe-best friend, yan po yung nasa ilalim ng ratings. Mga kababayan, si Jinggoy nasa pinakailalim, sumunod si Joel Villanueva at etong si Chis Escudero. So sino ngayon ang sumunod kay Chis Escudero? Okay, eto si Francis Kiko Pangilinan na may 43% approval at 28% disapproval. Sumunod po si Risa Ontiveros, 46% approval, 28% disapproval. At Sherwin Gatchalian, 49% approval at 16% disapproval. Meanwhile, ito naman yung mga nag-enjoy po ng majority approval. Pag sinabing majority approval, lampas po ng 50% yung kanilang approval ratings. So, sino-sino sila? Si Juan Miguel Zubiri, nakakuha ng 50% approval ratings. Sumunod si Senate President Vicente Soto III, 52%. Sumunod si Amy Marcos, 54%. Wow. Talaga lang 54% approval ratings ni Amy Marcos.
Sumunod si Panfilo Lacson, 56%. Pia Cayetano, 59%, while Loren Legarda had 61%. Ito magugulat kayo mga kababayan. Rodante Marcoleta, 63%. Okay pala yung okay pala sa tao yung mga ginagawa ni Marcoleta. Okay pala yung niya diyan, gugulo diyan sa sa Blue Ribbon Committee. So 63% approval ratings taas Sumunod Bam Aquino 64%, Alan Peter Cayetano 65%. Ay mataas din si si Mr. 10K Marami ata siyang nabobola dun sa kanyang mga pa-Bible Okay, so ito na ngayon ang nasa top ng rankings mga kababayan. Si Senator Bongo ang nakatanggap ng pinakamataas na approval ratings at ito po ay 76%. At sumunod si Senator Raffy Tulfo na merong 71% approval. So yan po ang approval ratings na itong ating mga senators. At dito makikita natin na talagang galit ang taong bayan dito sa tatlo. Kay Chis Escudero, Joel Villanueva at kay Jinggoy Estrada. Pinakagalit kay Jinggoy. Kasi lumalabas, mas malaki pa ang disapproval ratings kaysa sa approval ratings. Grabe 52% yung disapproval kay Jinggoy at yung approval niya 22%. So mas marami talagang ayaw na talaga dito kay Jinggoy. Kasi nga dati nang nakulong ito kasama ni Bong Revilla. So siguro iniisip ng taong bayan, walang iya ka pala man ang mukha na ito. Nakulong na dati. Na-involved na sa PDAP yun, di ba? Tapos ngayon, ito naman, flood control. So, walang kadala-dala talaga. Walang kadala-dala. Ang tibay ng sikmura. Akala nila, 4K cash ang kanilang mga transaksyon, hindi na sila mabubuko. Iba na po ang transaksyon mga kababayan, hindi na po dumadaan ng bangko kasi pag dumadaan ng bangko, alam na this. Madali pong matrace. Kumbaga, natuto na sila dun sa nangyari sa kanila nung nakaraan. Ngayon, cash to cash basis na. Pero naabuko pa rin mga kababayan dahil merong whistleblower. Galit na galit ito sa mga whistleblower Okay, so yan po. Yan po ang ang update natin sa ratings. Kung sino ang gusto ng taong bayan dito po sa ating mga senador. Grabe Bongo pinakamataas at sumunod si Raffy Tulfo. Okay. So ngayon ito pag-usapan natin. Ito namang si Sabit. Ito naman si Chavit Singson, ang tanda-tanda na. Pero ang ginagawa pa rin, ito, meron daw siyang pakiusap sa mga kabataan. Nakikiusap po ako sa mga kabataan. Huwag po kayong matakot dahil future nyo ito. Ipaglaban ninyo, tumayo kayo. Wala na tayong kinabukasan kung ipagpapatuloy itong gobyernong ito. Yan ang Chavit na sabi ni Chavit tuloy. Yan ang Chabi po ni Chavit Singson mga kababayan. Gusto niyang isabit etong mga kabataan. Ba't hindi ikaw ang Ba't hindi ikaw ang mag-rally? Kasi hindi naman naniniwala mga tao rito. Sinubukan niya minsan pumunta doon sa rally. Pinagmumura siya. Sinisigawan siya. Kasi wala nang naniniwala. Walang nakikinig dito kay Chavit at gusto niya pa mangsabit. Pati mga kabataan na nag-aaral gusto mong isabit. Diyan sa gusto mong mangyari. Na kaya ka naman na nagkakaganyan dahil hindi ka napagbigyan sa gusto mo. Nagagalit ka kay Presidente Bongbong Marcos dahil hindi ka nga napagbigyan. Di ba? Yun ba yung sinasabi mo na gusto mo talagang magbago, magkaroon ng pagbabago sa ating gobyerno dahil mahal mo ang bayan? Hindi. Hindi ka lang napagbigyan. Hindi nasunod ang gusto mo. Kaya ka nagkakaganyan. Ito, pakinggan natin si Chavit. Nakikiusap po ako sa mga kabataan, wag po kayong matakot. Dahil future nyo ito, ipaglaban nyo. Binobola mo pa yung mga kabataan. Future nila. Paano future nila? Paano future nila? Kasi ang gusto nito lumabas sa kalsada. Sabi nga niya, wag na kayong pumasok. Lumabas kayo sa kalsada. Magsalita kayo.
Ha? Kasi kahit anong salita ang gawin ng mga kabataan, kahit anong kilos protesta, kung sino-sino man dyan, kung hindi ito susuportahan ng taong bayan, kung hindi ito susuportahan ng military, kung hindi ito susuportahan ng mga otoridad, wala pong mangyayari. Mr. Sabit. Sasabit lang sila. Magkakakaso lang sila sa ginagawa nila. Mas maganda kung ang panawagan mo ay mag-aral kayo mabuti, galingan ninyo para kayo maging magaling na presidente balang araw. Magaling na mayor, magaling na governor, hindi magnanakaw na governor. Hindi nagsusugal, hindi po-promote ng mga illegal na sugal. Hindi alak ng weteng. Di ba? Dapat yun ang pinapangaral mo sa kabataan, mag-aral sila mabuti. Hindi yung sabihin mo yun, lumabas kayo, totoo naman na sila ang pag-asa ng bayan. Pero dapat gamitin din nila ang kanilang mga utak. Hindi yung basta-basta na lang susunod kung kani-kanino. Tapos sa'yo pa? Ikaw pa magsasabi sa kanila? Alam naman namin. Kaya ka nagkakaganyan kasi hindi nabigay yung gusto mo. Masama ang loob mo kay presidente. So hindi yan yung gusto naming ipaglaban ng mga kabataan. Gusto nila magkaroon ng pagbabago. Dahil mahal nila ang ating bansa. Hindi yung katulad mo na magaya ka pa, gagamitin mo pa yung mga kabataan para lang para sa sarili mong kapakanan, para sa sarili mong interes. May sinasabi pa na para sa inyong future ito. Kayo, wala na tayong kinabukasan kung ipagpatuloy itong gobyerno ito. Ito na pinakagrabe na anomalya sa buong history ng Pilipinas. Kaya nakikita natin sa may ibang bansa, nagbabagsakan na. Ang latest, katatapos lang sa Madagascar, kahapon yata, tanggal na yung presidente ron. Mga kabataan lang na protesta. Sa Nepal, sinunog pa yung parliamentary building nila, pati yung asawa ng Prime Minister, tanggal sila, sinunog pa yata. Korea, ilang beses na nakulong ang Sa ibang bansa po, mga anomalyang ganito, nahiya po yung mga leader, nagre-resign. Sa iba, nagpapakamatay pa sa hiya. Dito po sa ating bansa, nagtataka ko kung bakit. Pinagpipilit nila yun, di tama. Kaya kailangan baliwalagang ang ating kaubayan. Huwag tayo makalimot ang mga nakaraan. At ito nangyayari ngayon na flood control, ito na pinakagrabe na anomalya sa buong history ng Pilipinas. Noong araw, porsyento lang. Ngayon, Ghost Project. Ghost Project na po, mga kababayan. At nakikiusap po ako sa mga kabataan, huwag po kayong matakot. Dahil future nyo ito, ipaglaban nyo, tumayo kayo. Wala na tayong kinabukasan kung ipagpatuloy itong gobyerno ito. Nakikiusap po ako. Okay. So, ano sa tingin nyo? Naniniwala pa ba kayo dito kay Sabit? Na gustong isabit ito mga kabataan? Alam mo, Sir Chavit Singson, tama naman yung sinasabi mo eh. Itong flood control talagang ito na yung pinakamalaking anomalya sa history ng Pilipinas. Talagang marami pong galit dyan po sa flood control anomaly na yan. Kahit kami, galit din po dyan. Gusto naming managot kung sino man ang dapat managot. Kaya lang, kung kayo po ay mananawagan sa mga kabataan na mag-rally, magtitipon, katulad nung nangyari sa Mindiola, ganun ba gusto niyo mangyari? Kasi binanggit niya yung halimbawa sa Nepal, nagsinunog, yung dun sa ibang bansa, sa bayo, Indonesia, yung mga natanggal na, yung mga corrupt na officials, ayun ba ang gusto niyo mangyari na magkagulo? Tayo sa Pilipinas, ang humahawak po ng record sa buong mundo na tayo kaya nating patalsikin ang sino mang korap sa gobyerno sa pamamagitan ng mapayapang pag-aaklas. Sa peaceful assembly, people power. Iba ata gusto nito ni Chavit eh. Di ba? Kahit anong gawin ng mga kabataan, ito para sa akin lang Pwede tayong manawagan, pwede tayong sumigaw, pero Chavit, wag mo naman
gamitin itong kabataan para sa sarili mong interes. Hindi naman nila kinakailangang utusan mo pa sila eh. Di ba, mga kabataan dyan? Shoutout po sa inyong lahat. Yung mga nagmamahal po sa bayan, yung ating mga kabataan dyan. Shoutout po sa inyo. Kayo ba, kailangan nyo pa bang utusan ni Chavit Singson para lang kayo magsikilos? Di ba hindi? Kaya lang, kinakailangan natin ng timing. Hindi yung gigil na gigil ka, galit na galit ka. Tara, rally tayo, sama tayo sa rally. Sige, tara. Sayang di yung 500. Hindi po ganun eh. Hindi po ganun. Di ba? Ang totoong people power ay magpupuntahan yung mga tao nang hindi po sila inuutusan ni numan. Kusang loob po yan. Mr. Chavit, kahit manawagan ka araw-araw, minuto sa mga kabataan, hindi mo makukuha yung gusto mong makuha. Unless, ito po ay suportado ng buong sambayan ng Pilipino. Pero kung ikaw lang ang susuporta, gagastusan mo. Halimbawa, doon sa mga kabataan, sisigaw dyan, wala pa rin mangyayari. Wala rin po talaga mangyayari hanggat ang buong bansa po ang susuporta. Kaya hindi po kinakailangan yung kayo magsabi sa kanila, huwag nyo na silang utusan kasi halata naman na gagamitin nyo lang. Diba? Yung mga EDSA rallies ba, yung talaga nagtagumpay, people power. Ano ba, meron ba nga nagaya ng mga katulad mo na mga masamaan loob na hindi na pagbigyan? Wala naman eh. Diba? Talaga pong nagpuntahan sila. Dahil nga po, sawa-sawa na sila sa nangyayari sa bansa natin eh. Kasi, iba po kasi, mga kababayan, ang sitwasyon ngayon kaysa dati. At medyo kasi meron kasing grupo na sinasabi nila na sila talaga ay makabayan. Yung mga obstructionist, sinasabi nila makabayan sila, mahal nila ang bansa, pero ang totoo, sarili lang nila ang mahal nila. Gusto nilang pumesto, gusto nilang maging hawakan nila yung gobyerno. Iba po yun eh. Iba po yung yung nangyari dun sa EDSA People Power na kaya sila nandun ay kasi gusto nilang pambain yung nakaupo dahil sobra na talagang ginagawang korupsyon. Hindi yung sumisigaw. Kaya sumisigaw kasi gusto maging presidente. Gustong pumesto. Gustong gumante. Katulad mo, isa ka na dyan. Kapag ganyan, wala rin mangyayari. Yung transition government, yung papalit, magulo rin. Kasi hindi po legit. Hindi po legit. 'Di ba? Kumbaga kaya ka nananawagan kasi gusto mo lang. Kasi masama loob mo, galit ka. Ay hindi po ganun. Pangit po 'yun. Dapat kung lalabas man ang mga kabataan, lahat po tayo lalabas ay dahil po nagkakaisa po ang buong Pilipinas na patalsikin kung sino man ang nakaupo diyan sa gobyerno. Pero kung isa-isa lang, katulad nyo, katulad ng mga didilis, wala po. Hindi po nyo kasama ang taong bayan pagdating sa ganyan. Kasi meron kayong mga sariling interes. Di ba, sir? Yan yun yung mga kabataan mag-aral, baka sumabit pa sila. Baka sumabit pa eh. Sayang naman yung mga tuition fee nila. Okay, so, yun mga kababayan. Si Jingo Estrada po, Joel Villanueva at Chis Escudero ang may nakuwang pinakamababa na approval ratings at may pinakamataas na disapproval ratings sa latest survey ng Pulse Asia. Ibig sabihin, hindi nakakalimot ang taong bayan. Galit po sila sa mga korap. At muli, dito kay Sabit, sir, sa totoo lang, kahit araw-araw ko manawagan sa mga kabataan, hindi naman sila makikinig. Lalo na sa'yo. Tatandaan mo ba nung pumunta ka sa rally? Pinagmumura ka? Hindi ka tanggap. Kasi, hindi ka naman kasi sir kumbaga, okay sana kung may panawagan sa ibang tao pero galing sa'yo sir. Parang halatang halata. Hindi po legit. Hindi po legit ang pagmamahal sa bayan.
Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. At sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.